Isang matinding championship na naman ang ating mapag-aaralan. Laro nila world number 1 Magnus Carlsen at Praggnanandhaa ng India. Talagang pinapasaya ni Magnus ang opening. Pag-aralan po natin. White dito si Prag. Championship po ito ng early edition ng Title Tuesday. Nag 8-6 si Magnus. Ay, chess is fun. Ayan, sabi nga, no? Knight F6. Pinaghalong Alekhines defense na naka 8-6. Teka muna. O, parang Alekhines pero nag Knight H7. Hala. Parang kumbaga sa English, are you kidding me? Ginagawang bata si Prag. Nag Knight F3. Ayan. Ako po ang type ko dito yung tipong F4. Ayan, mahilig ako sa E and F tapos bago mag Knight. And feeling ko mas cramp yung Knight kapag may F4. Sa akin lang naman. Okay, at grabe naman talaga. Car defense pala ito. At pagtira pa lang ng H6, Knight F6, ayun, novelty kaagad dahil nangyari na ito, E6 ang ginawa. Ayan, sa usapang novelty. Car defense. Parang spelling ng karokan pero pinutol. Car defense. E5. O, novelty na kaagad eh. Knight F3, D6, D4. Ang saya naman ng chess talaga, oh. Grabe si Magnus talaga, oh. Ano ba yan? Kalaban mo, super GM, boy. Hindi nan master yan. Or hindi beginner yan. Grabe, oh. Bishop D3. Yun nga lang, ang drawback sa ganito, mga kamatsas, pagka ganyan ng depensang hindi mo maintindihan, lalo na si Magnus ang tumira, kakain ka ng oras kasi parang mapapaisip ka talaga eh. O, Knight C6. Ayan, at gustong i-pressure ni Magnus ang sentro, pasabugin. Ayun, nag-E6 dito si Prag at natumbukan niya ang good move. Good move yan, eksakto yan. Kinapture ng F-pawn. Bakit po? Ano mangyayari kung bishop ang ipang-capture? Capture muna doon sa knight. Takes tapos D5 double, mawa one piece down, maliwanag ang black. Kaya, F ang pinang-capture dito. Yun nga lang, pag-check, King F8 na bad mo ban si Magnus. Ang gusto ng computer ay sa D7 tumakbo. Yan, kumbaga sa isip ng computer, ganito na rin lang ang pinasok mo, lubos-lubusin mo na. Grabe yung king talaga. Ang kulit eh. King F8. Pambihirang chess talaga ni Magnus. Nag-Queen D3 si Prag, pinilahan ng threat yung knight. Bagay na brand X. Kumbaga sa produkto, ayaw ng computer din eh. Ang gusto ng computer, quality para sa kanya, branded ay Bishop E3 move. Yan ang class and branded move. Develop lang. Okay. Pero, balik tayo sa Queen D3. Knight F6. Siyempre, naka-threat, takbo. Bishop D2. Ayan. Simpleng develop. At planning to castling queenside. Bishop D7, castling queenside, Bishop E8, Rook DE1. Ayun, tineret ni Prag ang pawn sa E6. Para sa akin, okay lang naman. Pero sa computer, bad move. Bakit? Ano na-miss dito? Capturing lang daw, tapos king ang pagka-capture na naman, check doon, babalik na naman ang king, tapos Rook HE1, atake sa E6, tapos magku-Queen D7, didepensahan, at magki-King B1. Ayan, okay? Slightly better for white sa usapang posisyonal. O parang nakakaisip nga ako na baka pwedeng tikman yun eh, pero ita-timing lang, no? Yung takes, tapos may threatening matcha sa F7, tapos may knight E6 sa paparating. So, ideally lang naman, ano? Okay, balik tayo. Pero ang ginawa dito ni Prag, tineret yung pawn sa E6, at capture, Queen E8, hinamon ng queen to queen. At ang gusto dito ni Magnus, okay, sayo na ang pawn E6. Total, pinakain mo lang din naman sa akin yan. Babalik ko na sa'yo, endgame tayo mag-usap. So, yan ang mensahe dito. Alam niyo naman, ang chess language yan eh, di ba? May nagsasalita kahit sa pamamagitan ng mga tira lamang. Nag-Queen D3, ayun, bumalik. Kasi, ang nasa isip dito ni Prag, teka muna, yung king hindi nakapag-castling. Pag ako nakipag-exchange, parang baliwala na ang lahat kasi aangat lang yung king,
baliwala yung pinagsasayaw ng king. So para masamantala na positional advantage ay iwas sa simplification or exchange at mapanatiling yung king ay nasa danger zone pa rin yan at weak ang e6. So yun po yung logic ng paliwanag na nababasa ko. Knight d8. Sa kagustuhan ni Magnus na okay, ayaw mong kunin yung e6, sige, challenge ko sa'yo, paano mo babawiin yan? Knight d8. Dinipensahan, pero another bad move by computer Stockfish. Ang gusto ni Stockfish ay Queen F7, yan ang ipangdepensa at wag nang abalahin pa ang pagkakapwesto ng knight sa c6. Kasi parang na-passive, medyo humina yung mobility kasi umatras At nag-G4 dito. Ayan. Bakit po nag-G4 si Prague? Ang plano niya, ayon sa nababasa ko, babasag siya ng H4. Yan ang plano. Kasi dito, ang sarap sana mag-H4 mabuti na nga lang kung kakapture. Paano kung mag-push? May threat. Tapos i-H5. So, mananatiling solido pa rin at matibay pa rin ang kingside. Sa pamamagitan ng G4 ni Prague, pag H4 niya, kahit na libre yung pawn, basta importante makabasag sa kingside, malaking bagay po. Dahil yung king nga ay kailangang maatake dahil awkward talaga yung posisyon ng king dyan sa F8. Yan. Ang ginawa ni Magnus ng Queen F7, paunti-unting angat-angat lang. So extra support sa E6 at nag-King B1. Ayan. Okay, so normally talaga yung king nilalagay sa B1 after castling queenside. Pero bakit binad mo ba ng computer engine? Kasi po, kumbaga dito, merong missed opportunity na dapat pala Rook HG1 na. Ayun, para talagang diretso pa rin. Ako nga parang gusto ko ituloy na yan Talagang basagin ko na Kung sa akin lang parang gusto ko nang basagin Gigil na ako dyan sa paano pa sasabugin yung kingside. Pero dito, hinay-hinay lang. Rook HG1 followed with H4. Yan na yung kasunod po na gagawin. Okay, balik tayo sa King B1. Ayan, medyo bahagyang bumagal ang progression So, dito nag-King E8. Good move. Ayan, napansin ni Magnus, teka muna, babasag ka na sa king side. Okay, diyan ka bumasag, tatakbo siya sa queen side. May posibilidad na sa queen side siya lilipat. Nag-H4 na, saka pa lang bumasag. Okay, at bad move sa computer. Wrong timing na, kumbaga. Hindi na siya tugma, dapat daw po ang tira ay Rook HG1 pa rin bago mag-H4. Okay. So, medyo pareho kami ni Prague ng idea na kahit libre yung pawn sa G4, basta makabasag na. At dito po talagang tinikman ni Magnus ang pawn G4. So, may tempo threat pa sa F2. Nag-Rook HG1. Okay, pag kinapture, kumbaga talagang papapasukin, In-invite talaga. At talagang pinasok ni Magnus. At hindi naman mali ang tira niya. Accurate. Queen E2. And yun ang binibiling tira. Alam nyo, nakita ko dito, takbo lang Sabay knight F4, mga ganun. Kaso pag tumakbo gaganon lang Oo, may pressure sa queen Tapos tipong nakapormang basag pa. So tamang-tama itong Rook F8. Kuhanin man ang knight sa F2, may bitin pa rin sa knight F3. May bawi. Nag-Rook G3. Ayan, dinipensahan muna. Okay, sa isip ni Prague, okay, depensahan ko muna saan tatakbo ang knight mo. Kinapture ang pawn H4. Talagang ginulo ni Magnus. Knight takes H4. Nag-bishop takes D4. Yun lang mga kamatsas. Kitang-kita po, blunder ratios ang ginawa ni Magnusing. Grabe. Siguro, ang plano niya ay, okay, nakapitas na ng pawn. At the same time, depensado pa yung knight. Pero, ang gusto po ng computer ay simpleng bishop F6 lang. Iyan pala. Halimbawa, ibalik natin. So, may threat pa rin, di ba? H5 lang. Para may takas na. Kasi pag kinapture yung knight, ito po ang gagawin. Gets ko na. Kasi di makagalaw yung knight, nakapin. Nako, kakapturein yung tore. Tapos nananatiling nakabitin pa rin yung knight. Malaking problema. Oo nga, yan ang tumbok na tira. Sige, pagpalagay na, mag-Rook F1.
capture, and queen to g8. Ayan. So dito po ay kumbaga sa ano hahamunin ng queen to queen tapos endgame with 2 minor pieces sa torre. Kaso ang problema dito sa usapang pawn structure, ilan ang pawns ng black? 7, 4 ay sa 2 minor pieces tapos kapalit ay 3 or 3 pawns. Lugi ang may 3 minor pieces. Daming pawns ang black eh. O, balik po tayo, no? Pero ang gusto ni Magnus, ang type niya talaga ay bishop takes d4. Time check tayo, 34 seconds. No, this time si Magnus and 31 seconds si Prag. Nag-rook f3. Ayun. Dito po ang tamang tira na na-miss ni Prag. Winning na siya eh. Kung nakita ang tumbok na tira na knight b5. Yan ang precise talaga. Pag bishop b6 yan, syempre double. Kakainin kasi yung c7. So bishop b6 para depensado. Capturein pa rin pala. Okay, pag kinapture yon, queen b5 check. Grabe namang kalkulasyon yun. Obligado, knight c6. May queen takes b7. Pwersado lahat pala yon. Oh, bush. Oo nga. Yan ang tamang tiers. Yun pala ang tamang tira, no? The best, oh. O boss, wala. Bistay lahat mga kamatsas. Pero hindi nakita yan ni Prag at rook f3 ang ginawa niya eh. Queen g7. Okay, dito po accurate move daw is queen g8. Okay, maselan talaga ang computer, ano? Isang square lang yung diferensya. Maselan talaga. Queen g7, knight b5. Nakita na, naihabol ni Prag yung idea. Kaso, okay, bad move. Accurate daw is bishop b6 pa rin. So, ganun pa rin naman. Capture, then queen b5 check. O, pero, balik tayo. Rook takes. Knight takes f3. Bakit kaya? Ito ang tamang tira naman. King d7. Knight takes e6. Grabe pala ang giri-girian ng ano, yung palitan ng tira, no? Tapos queen g4 ang accurate move. Queen b5 check. Mahirap makita to. Mahirap may apply. Ka-capturing yon. Daming bitin, no? Capture. And pag nag-rook c8, ay hindi pwede may matchas. Kaya pala ginawa dito rook f7, tapos capture and king d7, queen b7 check. King d8 and bishop a5 check. Etc. So, winning for white. Winning for white pa rin eh. O, balik tayo mga kamatsas, no? O, so, kinapture. Bishop b6, dinipensahan na. Bishop e3. Takes. Ayun na, bad move na naman si Magnus. Grabe, no? Sa bagay, wala eh. Dying seconds na eh. Pagka kulang na talaga, mabigat na talagang accurate na makita. O, dapat daw dito is bishop a5. Iwas, may tempo threat pa. Tapos bishop d2 hahabulin, then bishop b6. So, equal pa rin ang posisyon. Yan. Pero, kinapture. Capture, ayun. Dapat daw tira is knight takes c7 naman. Grabe, no? Hindi na sila nagkakakitaan ng accurate talaga. So, nag-knight g4, may threat sa queen. Nakawala yung knight eh. Queen e4, threat sa pawn, pero may knight naman. So, ito pa rin ang threat yung c7. Nag-king d7 at nag-knight fd4. Ayan, pinilahan ang pawn e6. Nag-queen e5. Talagang grabe. Lakas dumipensa ni Magnus. Tingnan nyo po yung evaluation, no? Napakalaking partida ginawa niya kay Prag, pero bandang huli, siya pa rin ang namayani pa rin ang position niya talaga. Hanip yan. Queen h1, syempre di pwedeng makipag-exchange. Wala nang buhay ang posisyon niya pag nakipag-exchange pa. Sa dami ng pawns. Oh, grabe, 4 pawns up. Queen d5, talagang si Magnus, oh, habol. Habol hanggang dulo. Komo lamang na lamang eh. Queen g1, iwas, h5, dinipensahan muna. At nag-knight c3, queen c4, at nag-knight b3, and knight c6. Tingnan nyo po ang posisyon. So dito pa lang, ay kitang-kita na yung king ni Magnus na critical sa f8, napunta na po sa d7, napaka-safe ng shield. Grabe talaga. Grabe bumuhay ng position si Magnus. Ang tindi.
Rook E4, Queen A6 iwas at nag-Knight A4. Ayan, talagang ayaw tantanan ni Prag. Hanap-hanap pa rin siya ng mga gulo-gulo. May Knight C5, sacrifice, may kahalili, double, makukuha ang Queen. Nag-Queen B5. Ayan, and Chumek na! Ayun na. Bumalagbag na. Domesperado na. Kinapture, capture, King C8. Ano kasunod? Nag-A4, atake sa Reyna. Okay, Queen B6. Rook F4. Ayan, para may sundot doon sa F8. Matindi. Knight D8. Ayan, higa muna yung knight. Pinahiga muna. For the meantime ay kailangan eh. Nag-Rook F8. Queen D6. Kailangan talaga yan. Nako. At B6 na ang next. Nag-B4. B6. Ayan, para mapaalis na. At nag-Queen G2. Talagang matindi rin. Believe din ako kay Prag. Kasi tingnan niyo yung mga sundot niya talaga. Oh. Talagang hanggang dulo, nang titrick kumbaga. No? Hanggat maaari makatrick siya. Nag-C6. Blunderacious na naman ni Magnus. Oh, ayun. Kakapitik ng kakapitik. Nakakairitang mga pitik. Nag-blunderacious. Dapat daw po ang accurate super winning move. Queen D5. Na dito, wala na. Talagang mafo-force na kumapture. Takes. At ito na lang ang chance pero may King D7. Queen D5 ang accurate na pitik. Pero tingin ko mukhang napabilis ng tira dito si Magnus. Tumira siya ng C6, Knight D3. Ayun. Kasi po, bangyari, 1 second na lang eh. Oh, wala na eh. Pero ang accurate move ay ito po ang na-miss dito. Equal, pang-equal. Pero kung nakita yan, I believe baka matalo pa si Magnus eh. Ay, equal rin yata. Sa dami kasi ng pawns. Kasi iniisip ko, kung queen takes, ayun, may ganun eh. O baka matalo pa nga. Dito, bakit? Balik, queen C7, queen takes, gaganon. O check ulit, queen C7. Queen takes. Baka manalo pa. O kasi king B8, di pwede, may knight A6. Obligado. Ay, pag dyan pumunta kasi may matchas. Boom! Matchas pa. Panalo pa nga. Kasi pag dito kasi may ganun eh. Kukuha pa rin. Talo na rin. Grabe talaga. Ang iwaga talaga ng chess talaga. Oo. O, yun o. Kung ang pang-capture naman dito, king, may knight B7 naman. O, ito equal daw to. Equal. O, ayan, equal. Sa dami ng pods. Pero, kailangan matatag dito ang block na wag mapitas-pitasan. Kasi pag napitas-pitas to sa likot ng queen na gagawin, baka matalo pa dito. Pero equal lang naman to. Medyo mahaba-haba pang labanan to, mga kamatsas. Balik tayo. Na-miss ni Prago. Nag-knight D3. King C7. Queen E4. Rook C8. A5. Knight B7. At syempre hamon. Iwas ulit. Rook F7. At kumapture na. Ayun. Nakapingas pa na naman. Queen H7. Hanap gulo-gulo. Atake sa E7. Rook D8 lang. So sa ganitong nanggugulo na, kumbaga desperado na kalaban nyo, hanap kayo talaga ng napakamabisang depensa. So itong hindi na dinipensa ni Magnus yung E7 eh. Tinapture, sinalubong na eh. Kasi sa isip niya, 1,000,000 ang pawns ko. May narinig na akong gano'n na Pinoy eh. Sabing gano'n, mangyari kasi 1,000 ang pawn. 1,000,000 ang pawns. Grabe, 1,000,000 daw ang lamang niyang pawns eh. Sino ba nag-analyze nun? Basta Pinoy master yun eh. Oh. Sa dami ng pawns, grabe. Lamang pa pala ng isang pyesa. Ba't ba pawns lang tinitignan ko? Lamang ng isang yoka-bab. Bumigay talaga. Grabe mga kamatsas. Kahit ano nang itira ni Magnus talaga. Napakahirap kalaban. O kinapture, capture, king B6. Hanep talaga si Magnus talaga. Nagpapa-atake talaga. Nagpapa-awkward ng position. Pero pag dumipensa na siya, grabe ka lakas. Hanep ang depensa niya talaga oh. Ayun oh. Walang check ang Black King. Grabe. So tuloy pa rin si Prag dito at siguro naghahangad siya na makahabol kahit papaano ng baka may stalemate trick o nag-A4 yun nga lang. May pangtira pa eh. Nag C4, ayun no. Kung mapapansin nyo, sinasagad na.
Pagka ganyang sinasagad na yung mga tira ng pawn, ano na yan, mag-stalemate trick, naghahanap. Pero grabe naman, world number 1, may stalemate trick mo pa. Yun, threatening matches. Mayroon pang isang square at dito po, wala nang depensa. So, hindi na accessible ng queen na madepensahan pa ang paparating na queen B2 matches. Ang galing, grabe naman. Partidang malaki ginawa sa opening. Kalaban pa niya si Prague. Nag-winning naman kaso nga lang ang tanong doon is gaano ka consistent para ma-convert mo talaga easily yung advantage kay Magnus. So dito po, bago tayo mag-puzzle of the day na mula sa Internet Chess Club, tingnan muna natin yung early edition results. Si Magnus ang nag-champion sa score na 9.5 out of 11 points or 11 rounds. Ayan, Jeffrey Xiong and Pragdananda. Not but for Prague kasi third place. Siya may pinakamataas sa tiebreak sa 9 points. Ayun. Okay, so napakarami pong sumali dito. Si Wesley ba sumali? Hindi, Hindi sumasali si Wesley dito. Nakamura pang number 15. Ayan. So ito po ay sinalihan ng 448 titled players. Ayan po. So, galing talaga ni Magnus. May tumalo ba kay Magnus? Ayun, may talo siyang isa kay Alexander Bortnik ng Ukraine. Natalo siya. Pero siya pa rin ang namayani at nag-champion mga kamatsas. Okay, ito po ang ating puzzle of the day. Lalagyan ko po ng heart yung mga makakatamang sagot. Okay. Why to move? Ang description niya sabi, John Nan included this position in his book for its instructional value, showcasing the power of a well-placed knight and how effectively it can coordinate with heavy pieces in an attack. Okay. Medyo magulo pa nga pero sa mga mag-iisip talaga, alam yung patterns, well-experienced, matyaga, makikita ang tamang sagot. Lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood palagi at pagsuporta. At pag may lumabas na ads, pakilambing lang, iparan nyo lang kahit isa lang. Suportan nyo na pong malaki yon sa ating YouTube channel. And don't forget to subscribe. Click nyo ang subscribe button at yung notification bell all para lahat ng ating mga bagong lutong uploads ay mag-notify sa inyo. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.